Ang kabuuan ng pananampalataya ay ang katagumpayan ng inyong espiritu at ang katagumpayan ng inyong espiritu ay siya namang pagkabagsak ng kaharian ni Satanas sa inyong buhay. Amen. Yan ang kabuuan ng ibig mangyari ng Diyos sa inyong mga buhay. So, marami ang pagkakataon na ang Diablo ay hindi natatakot sa mga nagsasamba sa Diyos. Hanggang ang mga nagsasamba sa Diyos ay matagpuan nila ang katotohanan. Makita nila ang katotohanan, matagpuan ang katotohanan, at makita ang katotohanan. Hindi pipigilan ng Diyos ang Diablo upang manalasa sa inyong buhay sa mundong ito. Because this world is a devil's world. Still, the devil is here. Nandito pa ang demonyo, nandito pa yung lahat ng kanyang mga pamamaraan, ang kasamaan na nakikita ninyo sa lahat ng bagay ng sosyedad at sa mundong ito, yan ay kagagawan ng masamang espiritu. At nandito tayo sa kalagitnaan ng salibutan na yan na kung saan tayo ay namumuhay. So for other Christians who have not yet found the truth, but they want to serve God, they are having a hard time serving God in the midst of a world where Satan is reigning supreme. But not when you find the truth. Pero kung ikaw ay nakatagpo na sa katotohanan, makikita mo ang kaibahan. Hindi ka aalisin ng Panginoon dito, pababayaan niya si Satanas na gumawa ng kanyang dapat gawin, ngunit makikita mo naman na ikaw naman ay bibigyan ng kalakasan ng Panginoon upang ikaw ay makapanaig laban sa Kanya. Hallelujah! So ito nakikita niyong kasamaan sa sanlibutan ito, ginagawa yan sapagkat naririto pa nga ang masamang espiritu at ang lahat ng kanyang mga kampon ay naririto, hindi lang nakikita ng inyong mga mata. Biblical at scriptural ang sinasabi ko na sa bawat syudad ng sanlibutan ay merong isang na-assign na demonyo. Very well organized ang mga masasamang espiritu. The ranks and files of demons beginning with Satan are so well organized that they are able to hold this world under their sway. And the societies of this world who have rejected the Lord Jesus Christ are under the power of the darkness and under the power of the enemy. Kaya ang mission ng bawat isang masamang espiritu naka-assign may mga naka-assign sa bansa, sa bawat bansa may naka-assign na mga demonyo sa bawat syudad, at ang mission nila at ang ibinigay na mission sa kanila, they see to it that darkness and sin abounds and continues. Kailangan makita nila na ang kanilang misyon ay matupad at ang kanilang misyon ay upang manatili ang kasalanan, manatili ang kasamaan, at manatili ang kadiliman. Under dito ay walang iba kundi ang lahat ng nakikita ninyong kasamaan. Itong ngayon ang pinakamasama sa sosyedad na walang boundary ang kasamaan ay walang iba kundi yung drug abuse. Amen. Salamat sa Panginoon mga kapatid, sapagkat tayo ay nabubuksan at nakikita natin kung ano ang ginagawa ni Satanas sa sanlibutan ito. Huwag tayong makakalimot na pagkat tayo ay ibig maglingkod sa Diyos, ang demonyo at ang masamang espiritu, kayo ang nakikita. Makikipaghamok siya sa inyo. Makikipagbaka ang demonyo sa inyo. May mga ibang Kristiyano hindi naniniwala sa demonyo. Pero yung unang mga Kristiyanong sinabi sa banal na kasulatan, alam nilang may demonyo, may diablo, at naniniwala sila dito.
Alam nila they are engaged in a spiritual warfare sapagkat sinulat ni Pablo ito sa Ephesians chapter 6, 11 to 12. Sinabi ni Paul dito sa Ephesians chapter 6, 11 to 12 ang ganitong mga pananalita. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kita ninyo, si Apostol Pablo ang sumulat nito. So, ang setting ng mga Kristiyano noon, pagka naglingkod sila sa Diyos, they know they are engaging the devil in a spiritual warfare. Kaya yung Kristiyano noon malalakas. Malalakas ang mga Kristiyano noon. Kasi pagka naglingkod sila, kaagad-agad alam nila, nakakalabanin sila ng dyablo. Kaya handa naman sila, at hindi ka magiging isang spiritual na sundalo kung mahina ka. Ngayon, humina yung mga Kristiyano ngayon kasi malimit na hindi tinuturo ang mga bagay na itong tinuturo ko sa inyo ngayon. Kasi ngayon, social gospel fellowship lang, awit-awit lang, pagka dumating na sa mga tinatawag na mga trials, pagka tinatawag na mga sacrifices, pagka dumating sa tinatawag na persecution, nanlulumok agad, umaalis, umaayaw, yan ang gusto ng demonyo. At saka ang gusto pa ng demonyo na walaman ngayon sa huling araw na wala siya. Nasasabihin ng demonyo, hindi totoo yung demonyo. Hindi totoo kayo ay uhusigin ng demonyo. Hindi totoo yan. Para ikaw hindi aware sa iyong pananampalataya, your guards will be down. And the devil, when he attacks you by surprise, you will go down in a heap once and for all. Isang atake lang, bagsakan na ang mga Kristiyano. Pero ngayon, papasalamat ako sapagkat dumating ang kaharian ng Diyos. Ano ang gagawin ng Diyos? Itabi ang bogus na paglilingkod, ang bogus na relihiyon, ang bogus na denominasyon. Mga kapatid, itabi ang kaharian ng tao. You will not win the battle against Satan if you are standing and what you have is only the laws of men and the kingdom of men. You can only win the battle when you have the laws of God in your heart. And you are a member of the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos ang kinatatakutan ng demonyo. At ito ay nangyari sa panahon ng mga apostoles. If you read the Acts of the Apostles, we cannot help but being impressed with the fact that from the moment the infant church or the church of the Lord who was born, Satan began to put forth his power. Maliit pa yung iglesia, yung katawan ni Kristo, yung sumusunod sa Kanya na mga believers noon. Inatake na sila ni Satanas. Nung ipinanak ang Panginoon, si Satanas pumasok kay Herod at sinabi niya, patayin ang lahat ng bata. Sinong target niya? Ang Panginoon. Kayo, pagka pinanganak kayo pagka nanampalataya kayo,
binautismuhan kayo, nagsisi kayo, umalis kayo sa kapangyarihan ni Satanas sapagkat nagsisi kayo, pumasok kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa matatapos si Satanas sa inyo. Sasabihin niyang, nandito kayo sa sandibutan ito, kaya ko kayong buwagin, kaya ko kayong tupukin, at kaya ko kayong parusahan sa inyong mga paglilingkod. Ngunit eto ang aking sinasabi sa mga membro ng kaharian. Huwag kayong matakot kay Satanas. Huwag kayong matakot sa masamang espiritu. Bakit? Sapagkat pwede niyang gawin ang lahat ng kanyang pananakot, ngunit sinabi ng Panginoon, mas malakas ang nasa atin kaysa nasa sanlibutan. Greater is He that is in us than he that is in the world. Kung babasahin niyo yung Acts, sa Acts chapter 4 verse 3, Peter and John were arrested and imprisoned. Inaresto sila at ibinilanggo. Sa Acts 4:17, they were threatened. And in Acts chapter 5 verse 4, we have a solemn account of Ananias and Sapphira's deceit. Ito, pinasukan ang mag-asawang ito ng demonyo at sila ay nagpakunwari na mga anak ng Diyos. Nagkukunwaring mga anak ng Diyos, pero may pag-ibig sa salapi, kaya bumagsak sila sa kamay ng dyablo. Gawa ni Satanas lahat ito. Yung pagkabilanggo ni Peter at ni John, gawa ng demonyo. Nung sila'y tinakot, gawa ng demonyo. Si Sapphira at Ananias na pinasukan ng demonyo at nagkunwari, gawa ng demonyo. Makikita natin sa Acts 5:17-18, ang mga apostoles ay pinagbawalang mangaral ng magandang balita. Naunawa ninyo? Pinagbawalang mangaral ng magandang balita. Behind all of this was Satan. And it's important to notice that in every case, his power was broken and blessings resulted. Tingnan yung pagkahadlang niya. Pero in all cases, ang lahat ng kanyang kapangyarihan hindi lumulusot. Sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa lahat ng kapangyarihan ng demonyo. Si John at si Peter, pinakawalan, nag-aral sila, anumang pananakot ginawa sila. Si Pedro nabilanggo, ngunit bumaba ang anghel, pumasok doon sa bilangguan, binuksan ang pintuang bakal, pinalabas siya, at walang nagawa ang demonyo. Si Sapphira at Ananias namatay sa kanilang paglilingkod bilang isang warning sa lahat na hindi pwedeng maglingkod sa Diyos na may pagkukunwari sa buhay. Kailangan tayo ay maglingkod na totohanan ang ating paglilingkod. Hallelujah! Paano na-overcome itong kapangyarihan na ito ni Satanas? At ano, mga kapatid, ang intensyon niya para tayo ay sirain sa paglilingkod? Nakikiusap ako ngayon at nangangaral, lalong-lalo na sa ating mga bagong mga anak ng Diyos na tumanggap ng bautismo at naging butil sa inyong pananampalataya. Alam ko, mga kapatid, na ayaw ni Satanas na magpatuloy kayo. Kaya maraming hadlang ang gagawin sa inyo. Inuunahan ko na kayo para alam ninyo ang pinasukan nyo ay isang tunay na paglilingkod at ayaw ni Satanas na kayo ay managumpay. Kaya pagka meron kayong mga kapagsubukang tinamo, mula ngayon, huwag kayong manlupaypay, bibigyan kayo kalakasan ng Panginoon, tumayo kayo at sabihin ninyo, demonyo, ano man ang gawin mo sa buhay ko, ako ay mananatili sa paglilingkod ko sa Panginoon. Ako ay magpapatuloy. Sinabi ko na ba sa inyo kanina, hindi na ituro sa inyo ito noon, pero ngayon tinuturo na sa inyo, paano yung papasukin ang kaharian ng Diyos? Magsisi kayo. Paano magsisisi? Isuko mo ang lahat ng iyong sariling kalooban. Sumurrender ka. From now on, not my will, but thine be done. You are my king. Whatever you say, Lord, I will follow. You are the king. Susuko ko ang aking sarili sa iyo. Pagka ginawa mo yan, kakamutin na Satanas ang kanyang ulo. Tapos huwag kang matakot. Pananakot ni Satanas sa iyo, persecution, sabihin mo, kumakain ako ng persecution. Sinasabi niya sa iyo, napurdoy ka, pares kang hob. Muing ko nga, pare magkakang hob. Di purdoy ay ta.
Ay mo pangalagad nga na kondisyon. Mao nang gusto ni Satanas. Pangalagad basta na kondisyon. O saan kondisyon? Ingon Satanas. Mangalagad ko basta mudato ko. Wa po na paminaon. Mangalagad ko basta wa ko ipaglutos. Mao nang pagsulod nimo. Mudato man kahata diha. Di mangalagad ta. Wa man kay may tabo datong di may da. Mangalagad ta. Pagkahuman taod-taod, nanay kalisdanan, uy, sa imong pagalagad, nawatag kag bugas. Nawalan ka ng bigas dahil sa paglilingkod mo. Sumama na yung loob mo. Nabi mo, akala ko, hindi ako mawawalan ng bigas. Nakita ni Satanas ang kahinaan mo. Doon ka pala mahina sa mga material na bagay. Doon ka susubukan. Kaya pagka naglingkod ka, sabihin mo kay Satanas, huwag mo na akong takutin. Kahit walang bigas, kahit kunin mo lahat ng bigas. Kahit mamatay pa. Kahit kamatayan. Ang last na pananakot ni Satanas, kamatayan. Pagka naglingkod kayo mga kabatid, kahit nga mamatay. Kasi ang naglilingkod na sumusunod sa Panginoon, kaya sinabi niya, I am the resurrection and the life. Those that follow it after me, though they are dead, yet they shall live again. That means you don't have to fear death. Because for you, when you follow the Lord Jesus Christ, when you die, you are not really dead. You are just sleeping. One day when the trumpet sounds, you will be raised again from the dead. Hindi ka patay. Kaya huwag ka matakot kay Satanas. Sasabihin niya, papatayin kita dahil naglilingkod ka na sa kingdom of Jesus Christ. Si Kibuloy ang pinaniwalaan mo. Sabihin mo, kumakain ako ng kamatayan. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon, pagka si Satanas nakita niyang walang kondisyon ang paglilingkod mo, ano man ang mangyari, magpapatuloy ako. I don't care about this life. If you want to take it away. I don't care as long as I am following the Lord and I know it. Sabihin mo yon. Pagka nakita ng Satanas, oy, hindi pala natatakot ito, hindi ka na niya susubukan, aalis na siya sa iyo. Pagka sinugo siya ni Lucifer, o yun, subukan mo yun. O yun, i-persecute mo yun. Sasabihin ni Satanas, ayoko sa kanya, kayo na lang. Hindi natitinag yan. Mangangamot na lang ng ulo si Satanas at sasabihin, hindi ko kaya yan. Aalis sa iyo ang hari ng kadiliman at magpapatuloy kang malakas. Ganyan. Kailangan kalakas ang mga anak ng Diyos ngayon sa huling araw na ito na maglilingkod na walang kondisyon. Yung mga makamundong mga pagtitipon, tumatawa lang si Satanas dyan. Kanya na yan. Mga makamundong mga simbahan na nangangaral lamang ng tinatawag na social gospel where prayer and witnessing are not emphasized and valued. Where mission is nothing. It's only a social gospel. Yung mga nananambahan doon, ayaw magkaroon ng mga kapagsubukan. Pagka sila'y nakakaranas ng mga pag-uusig, ayaw na nila. Kahit nga pangangaral pagka medyo napatigas ang pangangaral mo, wala nang smile ang mukha. O ako nangangaral, hindi naman ako kalaban ninyo sa Espiritu, ako'y katulong ninyo sa Espiritu. Pagka ako'y nangangaral, nagagalit pa nga, biro ninyo ang totoong pinangangaral ko. Sinabi ko, may isang Diyos, ang daming nagalit sa akin. Makademonyo na ba kayong lahat? Sabi nyo, Kristiyano kayo, pagka pinangaral ko, ang sinabi ng banal na kasulatan na may isang Diyos, ang lahat ay tumawag sa aking kulto. Kasama na kayo na lahat ni Satanas, ano? Na-convert na kayo lahat ni Satanas. Kayong mga pastor na nagkukunwari, kasama na rin kayo. Nag-iisa na lang ba ako dito sa mundong ito na tumutupad sa kalooban ng Diyos? Sinong makikisama sa akin? Salamat sapagkat napakaraming mga butil sa pananampalataya na ngayon ay kasama ko na tumatayo upang itayo ang katotohanan ng magandang balita. Hallelujah! Kala ko noon ako na lang mag-isa tulad ni Elijah. Sabi ni Elijah sa Panginoon, Panginoon, kunin mo na ako because I am alone in standing for you. I am alone in proclaiming the truth and exalting your name. But the Lord said, relax ka lang Elijah, huwag kang magpanik sapagkat mayroon pang 7,000 dito sa lugar mo na hindi lumuhod kay Baal at sila ay aking mga anak.
at ipakikilala ko sila sa iyo. Nangaral ako ng tithes. Nagalit din. Sapagkat ako daw ay pangwarta. Nandito yan ba ang tithes? Is tithes in the Bible? Yes. Napakaraming mga Kristiyano nagagalit pagka nangaral tayo ng tithes. Nandito yan. Mayroon pa nga ditong nagpapakunwaring mga alagad ng Diyos. May mga bigote pa yung iba riyan. Wala na raw tithes and offering, yung kibuloy na yan, ganito at ganon. Inaatake niya at nilulusob ang ating paglilingkod dahil tayo ay lumalago sa Espiritu. For the devil, numerical growth is nothing. Para sa demonyo, yung pagkarami, milyon-milyon sa growth, yung numerical, milyon kami, milyong katawan kami, wala sa demonyo yan. Hindi kinikilala ng demonyo. Hindi lakas sa demonyo yan. Sasabihin ng demonyo, kahit bilyon kayo, sisilahin ko kayong lahat. Wow! Anong kinatatakutan ng demonyo? Yung lumalago sa Espiritu. Paano tayo lumalago sa Espiritu? Sa kaalaman. Itong pinapangaral ko sa inyo, tulad ng paano ka makapasok sa karya ng Diyos? Magsisi ka. Anong pagsisisi? Susurrender mo yung sarili mo. Paano kang sumurrender? Mangako ka at sabihin mo, mula ngayon, not my will but thine be done. Pagkatapos pumasok ka, bibigyan ka ng bagong Espiritu. Paglago sa Espiritu, hindi alam ng iba yan, ngunit kayong mga butil, ipinapahayag sa inyo because it is in the Father's good pleasure that the kingdom will be given to you. It is the Father's good pleasure that the kingdom will be given to you. Kaya napapasa inyo ang kahariang ito, mga kapatid. Nakakapasok kayo, nabubuksan yung kaalamang yun. Yun ay nakatago sa kadiliman ng mga kaalamang yun. Sapagkat wala na yatang mangangaral na ibig lumakad sa katotohanan, kaya hindi na ipapahayag sa kanila. At ako'y naaawa sa mga anak ng Diyos, pati na sa kaluluwa ko. Nung nalalaman ko, denominationalism lang. In denominationalism, you breed hate, anger, confusion, and every divisive thing in this world. Nandiyan sa denominationalism. That's why I hate denominationalism. It does not teach us the commandments of God, even in the Bible in John chapter 13. Anong sinabi ng Panginoon? I give you a new commandment. Love one another that the world may know you are my disciples. Puti na yung divisiveness. Hindi kita karelihiyon, hindi kita mahal. Kung di ka sakop namin, hindi ka namin mahal. Biro ninyo yan. Pero Kristo ang kanilang ipinapangaral pagka nagkikita, mga kapatid, nag-aaway, nagpupukpukan, nagsusuntukan pa. Sinong pinag-aawayan ninyo? Si Kristo. Anong utos ni Kristo? Magmahalan kayo. Paano kayo magmahalan? Nagpatayo kayo ng sarili ninyong paglilingkod at sarili ninyong katwiran. Anong katwiran ng isa? Tao lang si Kristo. Dito, second person. Pagka nagkita sila, di away ang labas. Sabi ni Satanas, sa pula, sa puti, ang manalo sa akin. Ang matalo sa akin din. Hallelujah! Ngayon, mga kapatid, nabubuksan sa atin ang paglilingkod na yan. And the Lord is delivering into our hands the kingdom, because it is the kingdom of Jesus Christ that will reign supreme. When you want to be saved, it's this kingdom that you need. Hallelujah! Gusto mong maligtas itong kaharian ng iyong pasukin? O di, ang kaalamang yan napapasa atin. Yan ang pinipigilan ni Satanas sa kadiliman na hindi malaman ng tao. Kaya tayo pabalik-balik lang sa kadiliman, confused tayo, hindi natin lang, hanggang napapagod ang espiritu natin at nakakadesay tayo, siguro ang lahat ng mananampalataya, pareho na lang lahat. I thank God because we have penetrated the forces of darkness. We have held back the night, and then light has come. Ang kaliwanagan ng kaligtasan ay naririto na at naipapahayag sa atin ang kaligtasan yan. Lumalago tayo sa Espiritu. At sa paglago sa Espiritu ay lumalago na rin tayo sa mga numbers, sapagkat maraming Espiritu ngayon nakapasok sa katawan ng tao, ang ngayon ay tumatanggap sa katotohanan. Hallelujah. Tingnan ninyo mga kapatid. Sa buong Pilipinas, every city is now asking for the kingdom of Jesus Christ.
When I say we have 1 million covenant partners, that is the most conservative estimate we have. Sapagat hindi naman tayo talaga concerned sa numbers. Pero dumarating din yun. O nagpapasalamat ako, napakarami na ng mga espiritu nagiging butil sa kanilang pananampalataya. Sa denominasyon, sinong hari? Ang tao. Sa kaharian ni Jesus Christ, sinong hari? Si Jesus Christ. So yun ang tingnan ninyo. Sino ang may kapangyarihan sa isang pagtitipon? Sino ang may kapangyarihan? Sa pagtitipon nyo, moral may pastor kayo nangangaral. Jesus is the Savior. Hallelujah. Pero yung power doon, mga kapatid, ang maliit na board nila, Board of Trustees. Sige, mangaral ka dyan. Basta gusto namin pangangaral mo, okay lang. Kaya hindi namin gusto nangaral ka ng katotohanan, bukas, sisanti ka na. We will hire another one. Tingnan ninyo, ang kapangyarihan doon nasa kamay ng tao. Ito hindi. Kahit dito, pinakamayukmuk na worker, pagka may calling, pinapapasok. Ang makapagpalabas sa kanya, ang Panginoon lang. Amen. Kaya dito, may grado ka o wala, pagka may calling ka, pato, totohanan yung calling mo, tatanggapin ka. Hindi lahat dito nangangaral, pero maraming worker dito. Iba-iba ang kanilang ministry. May worker dito ang ginagawa, nagwawalis lang. Ano ka? Worker. Worker yan. Pero nagwawalis lang ng highway yan. Tinawag din ng Panginoon yan. Praise the Lord. Membro ng kaharian. Lumalago sa kaalaman. At dahil sa paglagong yan, sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, ang mga kaluluwa ay naliligtas. At dumarami sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Pagkatapos may mga special dangers na ating hinaharap, isa sa mga dangers na ito ay mahaluan ng katotohanan. Huwag kayong mag-alala, sapagkat ang katotohanan ay mananatiling dalisay at puro hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Now, for the sake of argument, I will follow your argument. A man cannot be God. Totoo, ang tao hindi maaaring maging Diyos. Pero hindi pa tayo tapos. You follow my argument now. Ang Diyos ay maaring maging tao. Hallelujah! At ang Diyos ay nagkatawang tao, ipinahayag sa laman. 1 Timothy 3:16. How can you escape that? Kaya kayo, gusto niyong maligtas. Pumasok na ang iglesia ni Kristo. Katawan ni Kristo yan. Hindi kayo. Iglesia ni Kristo, katawan ni Kristo. Sino katawan ni Kristo? Siya ang ulo at kinikilalang siya ay Diyos. Yan ang iglesia ni Kristo na tunay. Papasok ngayon ang iglesia para maligtas sa kaharian ni Jesus Christ. Magsisisi ngayon ang iglesia at sasabihin, ikaw ang hari, hindi kami. Magsisisi kami, we will surrender our will unto you, Father. From now on, we promise, not our will be done, but your will be done. Ang iglesia papasok sa kaharian para maligtas. Hallelujah. Ang ating pagkamadalanginin sa Kanya, ibig sabihin, we do not trust ourselves, but we trust Him. Paano bumabagsak ang anak ng Diyos? Wala nang dalangin. Ang dalangin ay communication with God. And this guarantees our victory. Therefore, it rouses the power of the devil. Eto'y nakakalunos sapagkat ang demonyo nagigising pala pagkat tayo dumadalangin at nahuhulog sa kanyang inupuan. Pero huwag kayong huminto sa dalangin, malakas na kapangyarihan yan. Pagkat tayo nakaluhod, si Satanas ay nanginginig. Nanginginig si Satanas pagka nakita niya ang pinakamayukmok sa atin nakaluhod at nanalangin. Lord, panalangin si Pastor Kibuloy, Lord.
Panginoon, pagpalain po ninyo ang inyong pinahira ng langis. Pagpalain ninyo ang gawain ginagawa niya. Yung pangangaral sa TV, lumaganap na lalo. Lord, dinadalangin ko ang lahat ng satellite ng the Kingdom of Jesus Christ. Lord, dinadalangin ko ang lahat ng bagong nabautismo. Lord, ang lahat ng covenant partners, dinadalangin ko. Nasa pagdadalangin ka. Titingnan ka na hindi makalapit sa iyo. Tapos, pagkatapos mong dumalangin after 1 hour, 2 hours, you will feel a certain spiritual power envelops you. Na pagka lumakad ka, mga kapatid, kahit pa sinong demonyong makaharap mo, hindi sila mananaig laban sa iyo, sapagkat ang dalangin ay kapangyarihan. Hallelujah! Pagka lang hihina kayo, napapansin nyo, nalulupay-pay kayo, lumuhod ka agad at dumalangin sa Kanya. Dumalangin kayo kagad o makisama sa mga prayer group na pumunta sa prayer mountain. Kung hindi pa kayo naka-schedule doon, kailangan dumalangin kayo sa bahay nyo o sa mga district nyo. Kailangan makisama kayo. Inaatake ni Satanas ang isang paglilingkod na may misyon. In this kingdom of Jesus Christ, we have a mission. We have a mission to witness to all of the world, to preach the gospel to every creature. Gusto ni Satanas na harangan yan. Kaya biglang-bigla, tataasan yung lahat ng mga persecution sa iba't ibang lugar. Pero hindi mahaharangan ni Satanas yan. Kahit saan, may revival na mangyayari. Maraming pinapadala si Satanas na mga ibig humadlang sa magandang balita. Pero hindi nangyayari. Kahit anong taktika ang gawin niya, nagpapatuloy pa rin. Ang kaligtasan ng mga kaluluwa, hindi niya mapigilan. Tulad ninyo ngayon. Hindi mapigilan ni Satanas na matanggap ninyo ang magandang balita. Papasalamat ako sapagkat tayo ay nasa tunay na paglilingkod na nakikilala ay siya. Mission ko ito. Mission ko na makilala ninyo ang katotohanan. Si Jesus Christ makilala ninyo tunay na pastor. Makilala ninyo at makapasok kayo sa kaharian sa pamamagitan ng pagsisisi, pamabigyan kayo ng bagong espiritu at matanghal na siyang hari ng buhay nyo at kayo ay manatili hanggang sa kanyang pagbabalik na may kalakasan. Hallelujah! Hallelujah! Sa atin naman paglilingkod, pagka napansin ninyo, the devil is sowing seeds of discontent, unrest, criticism, jealousy, and disaffection. This does not come from God. It comes from the devil. Tingnan niyo yung pastor nyo, nakikinig kayo sa akin, lumalakas ba kayo? Pag kami napakinggan kayong nanghihina kayo, it's not of God. You can gauge if it is of God or not by means of your spirit. Pag kami napakinggan kayo, nanghihina kayo, naduduling kayo, pagkatapos mga kapatid, nanlulupay pat nilalamig kayo, pakasiguruhin ninyo, hindi sa Diyos yan. Pero pagka napakinggan ninyo, pangangaral, lalo kayo lumakas, at lalo kayo napalapit sa Diyos, at lalo kayong naging matagumpay, masigasig, sa Diyos yan. I thank God that we are having youth centers all over the Philippines right now. Mga young people natin on fire ngayon. Hindi mahadlangan ang demonyo. Sabi ko nga, we will not give our children to the devil. Tingnan niyo mga young people niyo, tinitarget ng demonyo. Shabu, shabu, shabu. Shabu, shabu, shabu. Para pag lumaki sila, sira ang mga utak niyan. Pagkatapos yan na magiging ama, kung lahat ng Pilipino, puro sira ang utak, anong mangyayari sa bansang ito? Ito ang bansang sira ulo. Pero, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat dito sa paglilingkod na ito, ang mga young people natin na pinapadala ng Panginoon, snatched by God from the fire, dinadala sa paglilingkod na ito, at nakikilala ang Panginoon, matino lahat ang utak. Pagkatapos, mga kapatid, ito'y pinasukat ng kapangyarihan ng Panginoon. At dito ngayon, kumukuha ang Diyos ng mga workers. Manggagawa! Naggagawa para sa kanyang kalooban. At ang mga matatanda naman, supporting role ang kanila. Kaya Bible Support Group at mga Preachers Club members at ang mga kabataan naman, yan ang nagiging full-time workers. Tayong lahat, umaabante sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Kahit na anong gawin ng demonyo, hindi mapigilan yan! Hallelujah!
Wala nang undercurrent sa paglilingkod. Nagkakaisa na ba tayo sa Espiritu? Wala na may mga pag-aalinlangan dyan. Pagka meron kayo na narinig na paninira sa labas tungkol sa inyong pastor, kanino galing yan? Sigurado mo na lang. Sigurado na lang yan. Hallelujah! The devil wants to put me on the defensive. He always wants to put me on the defensive and he always wants me to waste my time in defending myself. I will not defend myself anymore. It's the Lord that's defending me. Ang Panginoon. Hindi na ako magpapatotoo kung totoo pa ako o hindi. Pag kami nagalinlangan sa akin at sabi niya, butil siya, problema mo yan. Ikaw ang maghanap ng katotohanan kung totoo ba ako o hindi. Dapat anak ka na ng Diyos, alam mo na yan. Pagka anak ka na ng Diyos, alam mo na yan. Hallelujah. Hallelujah. Pagka sinserong anak ng Diyos, isang araw lang manalangin, pahahayag na ng Diyos sa iyong totoo. Ako'y dumadalangin. Ako naman ang tatanong, Panginoon, anak mo ba yan? Bakit palaging nag-aalinlangan? Sabi ng Diyos, hindi. Ahente ng demonyo yan. Panginoon, nalisin mo na yan. Kunin mo na, itabi mo na yan. Para makapasok yung lahat ng mga anak mo na ibig pumasok sa iyong kaharian. Ang tunay na anak ng Diyos, nakikinig sa kanyang boses, at alam niya ang kanyang pastor. Jesus Christ said, my sheep know my voice, and they follow me. It's the voice of truth, it's the voice of holiness, it's the voice of light, and it's the voice that the sheep knows. Alam ng mga tupa yung boses na yun. Kaya yung mga tupang pumapasok dito, isa lang ang kanilang sinasabi sa akin, Pastor, napakinggan ko na po ang lahat ng mga ngaral sa TV. Pero iba kayo. Bakit nasasabi mong iba ako? Kasi sincero ka. Kasi hinahanap mo katotohanan. Kaya katotohanan ang naibibigay sa iyo. So wala na dito yung envy, wala yung jealousy, wala yung criticism. Tayong lahat ngayon, nakikihamok laban sa diablo. Pero tayo nagmamahalan. Love one another, that the world may know you are my disciples. Ang ating pagka-negatibo, hindi na laban sa isa't isa, sa demonyo na. Pagkagawa ng demonyo, laban tayo lahat. Amen! Tigre tayo lahat. Sabi ng demonyo, I'm a roaring lion. Sabi mo nun, I am tiger. Huwag niyong dagdagan. Hallelujah. Paano inaatake ng demonyo ang ating paglilingkod? Kukunin niya sa inyo ang first priority. Ang first priority natin dito, paglilingkod. Huwag ninyong ipakuha ang first priority ninyo. Gusto ng demonyo mawala sa inyo ang first priority at ang second priority ang ipasok niya. Kaya doon sa Amerika, hindi sila masyadong magamit. Why? Ang priority nila, trabaho, 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 trabaho. Mangangaral tayo sa salita ng Diyos. Hindi, kailangan magtrabaho muna tayo. Pagka nangaral ka, isang oras lang, trabaho pa. Trabaho, trabaho. Hanggang dumarating ang Panginoon, trabaho, trabaho. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo dito sa Pilipinas, hindi maraming trabaho. Blessings in disguise. Nagtataka ako sa mga tao sa Amerika, ang daming trabaho pero hindi na uubos ang trabaho. Pero nababankrupt din. Walang pinupuntahan. Nauubos ang kanilang lakas sa lahat ng mga materialistic na bagay at naiiwan ng kanilang spiritual na bagay. We thank God. God has sent us over there to change the mentality or the mindset of the people that follows the kingdom of Jesus Christ. Ngayon, nagbabago na yung mindset ng mga tao doon. Noon, puro busy. Busy, busy. Kaya pagka kayo bumibisita ng Amerika, you will become very lonely. Why? Iiwan ka sa bahay, ikaw lang mag-isa. Lahat ng mga kamag-anakan mo, anak mo, pagka umaga, walang taong bahay. Walang taong balay. Asan mo ata? Trabaho. Magkikita kayo. Gabi, matutulog. Mingaw kayo. Ikaw lang isa sa balay. Gawas niyo mo, itao, kita na, trabaho. Ang magandang balita na iiwan.
Pasalamat sa Diyos, pumapasok tayo doon. Ngayon, ang tao doon na naglilingkod sa Jesus Christ, the name above every name, hindi na natatakot na walan ng trabaho. Hallelujah! Mabuti ba ang Diyos? So, nagpapasalamat tayo. We're not occupied by secondary things. The devil wants this to happen. But we thank God. Pastabutil! Number one priority, paglilingkod. Tingnan, ang lahat ngayon nasa bahay na, natutulog na. Tapos na ang aming panambahan. Anong oras kayo nagsamba? Alas 6 ng umaga. Anong oras na? Alas 7. Gikan sa alas 8 nga to na sa gabi. Lakwatsa, karon tulog na. Libat na. Nagsimba pa mo. Nga po mo sa simbahan, ani na. Paguli natin soon niya, alas 12 na po, dalauna. Uy, asa magikan? Simbahan. Tibo, kadlaw, nagsimba mo. Matingala sila sa tuwa. Tataka sila sa ginagawa natin. Pero hindi nila alam, nasa puso natin, number one, first priority, ang paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos. That is where our strength is coming from. Hallelujah. The devil's power is broken. Because in this ministry, we have a spiritual administration. Hallelujah. We have a spiritual administration. Spiritual ang administration dito. Sinasabi ko nga sa mga workers at nakikipagtrabaho kasama ko sa Kingdom of Jesus Christ, Espiritu ang unang tinitingnan ko dito. Kasi kung mahina kayo sa Espiritu, makakalaban ko kayo. I like your talent, but if I hate your spirit, I will never use your talent. Kailangan Espiritu muna. Anong kwenta ng talent mo kung ang Espiritu mo, demonyo naman? Hindi ka pupunta sa langit, pero ginagamit mo yung talent mo. And you think you are saved because of that? No. The kingdom of God will exist without your talent. Pero ang kailangan una-una ng Diyos, ang Espiritu natin. Sapagkat unang-una, kaligtasan ang dapat nating pasukan. Kaya ang Espiritu natin ang nagbabago. Dito, we recognize the Lordship of Jesus Christ. Walang lumalampas sa Panginoon. At ang inyong pastor, representative na ipinadala ng kaharian ng Diyos, thy kingdom come, nandito na. O hindi na mahirap pasukin ng langit ngayon, nandito na eh. Eto na, bukas ng pintuan. Makapasok kaya kayo? Kaya hindi kayo makapagreklamo, layo naman ng langit, hindi kami makapasok dyan, Panginoon. Ngayon, ipinadala, thy kingdom come. Magsisilang kayo para makapasok. Pasok na kayo. Anong sasabihin mo? Hindi na akong hari, ikaw na. You are my Savior and you are my King. Denominationalism, makinig kayo. He is your Savior but you are the King. Bye-bye. Nasa labas kayo. Gusto nyo makapasok? Ariin ninyo si Jesus Christ. Hari. Kung hari siya, do not question Him. Do you ever question a king? Tapos magdadoubt ka kung hari ba siya o hindi? Hari gid. Hari ba ni? Mut lang. Si paong kasari yan. Ang hari natin dito, unquestionable ang kanyang mga salita. He is the king. These are the infallible words of the king. I do not believe in the infallibility of somebody. I believe in the infallibility of Jesus Christ. Kaya kung tao infallibility ang pinag-uusapan, yung hindi nagkakamali, dito na ako. Sabi ni Jesus Christ, if you reject me and receive not my word, you have one that will judge you. My words that I have spoken will judge you in the last. Dito na ako. Bahala ka diha. Kining pulunga mo na akong gunitan. Mao niyo muhukom nimo sa uling adlaw. Tatanungin ka, hindi sa pamamagitan ng sabi ni Bishop, ng sabi ni Pope, ng sabi ni sino riyan. Tatanungin ka ng sinabi ni Jesus Christ. Sumunod ka ba? Ako ba yung hari? Kung hindi, tapos ka na. So dito, spiritual dapat ang maghari. Hindi kalooban ng tao, kalooban ng Diyos. Amen! We have earnest intercession here. Kaya pag nananalangin tayo, walang dalangin na
dagaang o hindi malamig, hindi mainit. Kailangan pagka nanalangin tayo lahat. Pagka pumikit tayo sa mata, pagdalangin natin, parang gibain natin ang langit sa dalangin natin. Talagang sincero, totohanan. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. We have defeated the devil by prayer. All of the resources of the infinite are at the service of those that pray because God hears our prayers. Satan is mighty, but God is almighty. And when we pray, we tap the infinite resources of God. Ang ating dalangin, pumapahinlan lang sa taas, lumalagpas, tapos ang lahat ng mga kasagutan, dinadala. Alam niyo yung mga prayers natin, pumapasok sa langit kagad-agad yun. Lalo na dito sa ating paglilingkod. Then angels will come and bring the answers to those prayers. Kaya kayo, may sakit kayo, manalangin kayo. Angel of healing will come unto you without hindrance. Pagka meron kayo pangangailangan pera, you pray to God. Tapos, angels of financial prosperity will come and bless you. Mga anghel ng Diyos yan. Hallelujah. 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 So sa ating paglilingkod, mga kapatid, merong holy demonstration dito. We are demonstrating the power of God through the Word of God. That's why we are being hated, threatened, provoked. But how do we react? We react by a holy demonstration of the love of God. Panginoon ang nakikita dito sa atin. Ang kanyang mga salita ang siyang naririnig dito sa atin. Si Stephen, binato siya. Ano ang testimony ng bumato sa kanya? Nakita namin ang parang mukha ng isang anghel. Hallelujah. Hallelujah. So dito, hindi tayo dapat na magalit sa mga umuusig. Hindi tayo dapat magkaroon ng hatred. Kailangan tayo, mga kapatid, ay lumakad at sabihin sa demonyo, bakit hindi kami natitinag? Hindi na kami natatakot sa iyo. Kaya kami masaya. Eh kapag subukan ka, anong reaksyon mo? Meron kang kapag subukan, anong reaksyon? Merong pag-uusig, ano ang reaksyon? Merong problema sa bahay na malaki, anong reaksyon? Walang bigas. Walang pera. Saya. Huwag kayong malungkot. Masaya. Pagka masaya ka, nalilito ang demonyo sa'yo. Kung kailan walang bigas ang taong ito, doon masaya, ha? Ano bang nangyayari? Kasi ang natural na reaksyon ng tao, pag kasi sinusubukan, siya ay magagalit, o kaya malulungkot, o kaya mawawala ng pag-asa. Pero ang mga taga Jesus Christ, the name above every name, the kingdom of Jesus Christ, pagka sinusubukan sila, dahil walang kondisyon ng paglilingkod nila, anong sinasabi sa Diablo? Sige, kunin mo ng lahat yan, sa'yo na yan. Hindi mo makukuha ang pananampalataya ko, mananatili pa rin ako. Hallelujah! Kaya hihinto ang demonyo at aalis. Diyan tayo mananaig sapagkat lalakas tayo. Pagka lumakas na tayo, ang aalisin ng Panginoon sa atin yung pag-aalala. Alam niyo hindi nakakatanda ang trabaho? Scientific findings tells us that work can make you feel and look younger. Ang trabaho daw ay nakapagpapabata. Alam niyo nakapagpapatanda? Lahat ay magsabing worry. Worry. Why do I let myself worry? Hallelujah. Worry. Pag-aalala, hindi pa nangyari, inaalala mo na. Wala kang sakit, akala mo may sakit ka. Cancer naman siguro ni. Pagani ka bulagi sa imong banag, ngisi ka na.
Worry. Worry. Tingnan ninyo i-balance ninyo ang buhay nyo. Nagwo-worry kayo sa bagay na hindi ninyo kontrolado. Halimbawa, wala kang trabaho. Do not worry because worry will not bring you work. It will only make you old. So don't worry. When you worry, you insult God. As if God cannot do anything anymore for you. Makapangyarihan ng Diyos. Kontrolado niya lahat. Alam ba niyang bukas? Sunod araw. Sunod na linggo. Sunod na buwan. Alam niya kung anong mangyayari sa iyo next year? So why do you worry? Alam na pala niya lahat yan. Why worry? If He knows everything. Kung alam na niya ang mangyayari sa iyo, why worry? Alam niya, mamamatay ka na pala next year. Don't worry. He already knows it. It is in His plan. Plano ng Diyos yan. Magsaya ka. Don't worry. Sabi ng demonyo, nakuha pati yung listahan ko sa worry. Panlaban ko sa kanila para sila'y mawala ng pananampalataya. Ngayon, don't worry. Sabi niya, don't worry about what you eat tomorrow. Don't worry what you will wear. Don't worry what house you will have. Don't worry, because worry will not make one hair of your head puti. Worry will not make your stature grow 1 inch taller. Sabi ng Panginoon. Why worry? Sabi naman ng isang pilosopo, praise the Lord. Magandang revelation yan, pastor. Hindi na pala ako mag-aalala. Kaya bukas, hindi na ako magtatrabaho. Hindi ko na aalalahanin ang aking pagkain, ang aking lahat. Wala na akong alala, matutulog na lang ako. Hindi sinabi ng Panginoon yan. Hindi niya sinabing huwag kang magtrabaho. Sabi niya huwag kang mag-alala. Yun lang. Magtrabaho ka, pero huwag kang mag-alala. Ang trabaho ay nakapagpapabata. Subukan ninyo, maaga kayong gumising, trabahuin niyo yung bahay niyo, linisin niyo yung kapalibutan niyo, maglaba kayo, lahat, babata kayo. Bakit? Kasi may exercise kayo. Hallelujah. Yung bahay niyo, akyatin niyo, araw at gabi. Babata kayo. Arthritis niyo, mawawala pa. Dakong ginansya ang nagtrabaho. Kanuna yung may exercise, kanang lakaw-lakaw, dako. Labi na mga tiguwang na, arthritis na mo yung mga tilo. Ang trabaho ay nakapagpapabata, ang nakapagpapatanda ang pag-aalala. Kaya alisin ang pag-aalala. Huwag niyo alalahanin ng anumang bagay pagkat binigay niyo sa Panginoon, alisin ang pag-aalala. Matulog kayo mahimbing. Nabalansin na ba ninyo yan? Nag-alala kayo dahil wala kayong bigas. Dumating ba ang bigas? Lalong nawala. Yung asawa ninyo hindi umuwi sa bahay nyo, palagi kayong umiyak. Bumalik ba ang asawa nyo? Babalik na sana. Nung nakita kayo, hindi na kumalik na. Bahala ka niya. Lalong hindi bumalik, ano? So, hindi nakakapagbigay ng kasagutan ang pag-aalala. That is the devil's tool for you to lose hope. When you lose hope, you lose faith. When you lose faith, you lose out with God. Tapos tatawan demonyo. Yehey! Panalo na ako sa iyo. Lalapitan ka na demonyo ngayon. O, diba? Ignanta na kayo pag-alagad yas kingdom of Jesus Christ. Mawad ang gigig paglaong diha. Hindi rin, kuha. Tagaan tagag paglaong. Asa man? Oh, taghan? Asa man? Oh, dalir ka yung kwarta 3. Mag-enjoy ka pa. Adto tag Japan. Diyan mo ba ito? Hubo ginagmay. Hallelujah. Ganun pala. Tapos lilipad ka na. Pag bibili mo na, pati kaluluwa mo. Hallelujah. Dasig ka. Ginoong bahala sa imo. Pagkagiampunin mong hulata, buhatay mong mahimos kadadlaw. And the Lord will take care of the rest of the things that you cannot do for yourself. The Lord will do it for you. So malakas ang pananampalataya mo hanggang sa kanyang pagdarating.
nananaig ka. At habang malakas ang pananampalatayang yan, mananaig ka at mananaig ka. Marami pang katagumpayan ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Ikaw na nakikinig at nanonood sa iyong TV ngayon, marami pang katagumpayan ang gagawin ng Diyos sa iyo. Ano man ang mangyari, huwag kang manlupaypay sapagkat ang Diyos ay nasa sa iyo. The Lord is with you. If God be for you, who can be against you? Hold on to those TV sets and I'll pray for those television partners, covenant partners that are holding on to those TV sets. In Jesus' name, Ama, hipuin mo po ang lahat ng pangangailangan. Kung meron siyang karamdaman, magaling ka na, anak ng Diyos. Kung meron kang kailangan at paglilingkod na gusto mong matagpuan, eto na. At kung meron kang financial na pangangailangan, may milagrong darating sa buhay mo, asahan mo sa loob ng linggo ito, yan ay bababa sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Angkinin mo ang katagumpayan yan. Kung meron kang problema sa iyong pamamahay, huwag mong alalahanin. Ibigay mo sa Kanya. And after that, don't worry about it because the Lord will take care of that problem. Ibigay mo sa Kanya lahat ng iyong pag-aalala at problema. Magiging malakas ka sa iyong pananampalataya hanggang sa Kanyang pagbabalik. In Jesus' name. In Jesus' name. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah.